for some of you guys, na-realize na talaga ng person nyo yung mga pagkakamali niya. Alam niya, no? Alam niya yung mga pagkakamali niya, especially kung may ginawa siyang hindi maganda sa relationship nyo. And etong person na to guys, parang inusig siya ng konsensya niya, pero hindi niya alam yung gagawin niya kung paano siya mag-reach out sa'yo. Kasi nga, dahil dito sa sobrang ashamed na to guys. For some of you, ginosted kayo nitong person na to. Yan, itong ashamed energy guys, no? Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin dito sa reading na to kung ano yung feelings ng inyong current partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong person. I am afraid that your feelings for me are not mutual. So ibig sabihin nito guys, parang nafe-feel ng person mo na parang hindi kayo on the same boat, hindi mutual yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Pwedeng feeling niya mas mahal mo siya kaysa sa mas mahal ka niya, or pwedeng feeling niya mas mahal kanya kaysa sa mas mahal mo siya. Feeling mas mahal mo siya kaysa sa mas mahal ka niya. Whatever guys, pero parang hindi siya mutual, no? Parang medyo may pagka-unrequited or one-sided, ganyan. Pero meron dito na parang one loves the other more than the other, okay? Mas mahal nung isa yung isa kaysa dun sa isa. Okay? Basta naintindihan nyo na. Comment down below guys if naintindihan nyo ibig ko sabihin. Okay? And then, another message niya sa inyo guys. I have things going on in my life that require my full attention. So, itong person mo, medyo busy siya sa kanyang buhay. Pwedeng meron siyang pinagdadaanan na personal na problems niya. Pwedeng problema sa trabaho niya, problema sa pamilya niya, or problema sa mga kaibigan niya na it's either hindi niya masabi sa'yo, hindi niya, or parang para sa kanya, ayaw niya nang sabihin sa'yo para hindi ka na mag-alala pa. Or parang pwedeng ganon, ayaw niya mag-alala ka pa, or ayaw niyang madamay ka, and or parang gusto niyang parang kung nafe-feel nyo na dumidistansya siya sa inyo mga kapiksi, it's not because of you, but it's because of their personal problems guys, okay? And then yung last na mensahe niya sa'yo, Cancer, this connection bores me to death. I need something more exciting. So, comment down below guys if nakaka-resonate kayo. Pero, itong person mo, parang medyo nabubore na siya, no? Nabubore na siya sa relationship nyo. Wala ng excitement. Probably, most of the time, nangyayari ito kapag medyo matagal na yung relationship, no? Mga kapiksi. And naghahanap siya ng something exciting, something new na parang nagpapa-excite sa kanila. More often sa mga lalaki ito nangyayari. Sa mga babae, sometimes hindi kasi pero depende rin, siguro meron din mga babae na gano'n na nabobore din sa connection, pero naghahanap siya ng excitement sa relationship, or kung ano yung pwedeng niyang magawa pa, ganyan. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito naman guys, sa deck na to, titingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship. Pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas. So, yung first one, ashamed, nahihiya, okay? So, merong nahihiya dito. Pwedeng ito guys, itong I have things going on in my life that require my full attention. And sabi ko nga sa inyo guys, pwedeng hindi niya nasasabi, and probably it's one of the reason, no, yung nahihiya siya. Or baka meron siyang nagawang hindi maganda sa iyo na kinakahiya niya, ganyan. Pero I'm sensing na kahit nahihiya sila guys, lalo na kung hindi siya nagre-reach out sa inyo guys, no,
kahit nagkikita naman kayo, ganyan, or kahit in a relationship pa kayo, pero hindi kayo masyado nag-uusap, ganyan, itong person mo parang nahihiya siya. Lalo na kung parang hindi niya matanggap na siya yung may kasalanan. Lalo na kung nagmalaki ito sa inyo dati, guys. Tapos ngayon, parang pwedeng gusto niyang bumalik or gusto niya magpakumbaba pero hindi niya magawa kasi nahiya siya. Okay? So, comment down below if nakaka-resonate kayo. Ito, comforted, guys, no? Parang, eto guys, feeling ko, kahit na yung iba sa inyo, parang kahit na ang dami nagawang kasalanan sa inyo ng person nyo, nandun pa rin kayo para sa kanila. Parang willing to wait, willing to comfort them. And parang dahil doon, lalong nahihiya yung person nyo. Kasi, parang sa sobrang laki ng kasalanan nila sa inyo, nagawa nyo pa silang patawarin, nagawa nyo pa silang intindihin, kayo pa yung nagko-comfort sa kanila. And parang mas lalo silang nahihiya dahil dun sa ginagawa nila sa inyo, guys. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonation. And then, ito disgusted. Itong disgusted na to, guys, feeling ko, disgusted siya sa sarili niya. Probably dahil dun sa mga past na ginawa niya. Especially dito sa I need something more exciting. Kung meron siyang ginawa sa inyo out of boredom, no, dahil sa relationship, kung meron siya nagawang hindi maganda, let's say for example, naghanap ng sideline, side bet, ganyan, side bet na third party, yung ibig ko sabihin. Tapos nakasira sa relationship nyo or naapektuhan nyo yung relationship nyo, itong person na to, disgusted siya sa sarili niya, disgusted siya sa nagawa niya sa'yo, and nahihiya siya. Okay, nahihiya siyang aminin na guilty siya, nahihiya siyang aminin na nagawa niya yun dahil lang sa sarili niyang kagustuhan. Okay, so pero yun din, yung hiya na yun din yung reason kung bakit parang feeling nyo nagmamalaki sila sa inyo. Kasi nga, hindi dahil sa nagmamalaki sila, but it's because sobrang nahiya sila sa mga kasalanan ginawa nila sa inyo, guys. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga nararamdaman sa inyo ng person nyo. Shuffle ko tong deck, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo, 500 pesos na discount until July 31, guys. So, i-avail nyo na habang may discount pa. Sobrang ganda niyan. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga nagdudusa sa third party sa jowa nila, guys. Avail nyo na, super laki ng discount, 30% until July 31. Super ganda ng course, mga kapiksi. So, angel number 1010, guys, i-check nyo yung ibig sabihin niyan. Baka may additional na mensahe sa inyo yung inyong mga anghel gabay. Cancer, kaya in-represent ng Queen of Cups, ito yung ating feelings energy. So, ito, guys, maraming for some of you, this is both negative and positive kasi for some of you, guys, na-realize na talaga ng person nyo yung mga pagkakamali niya. Alam niya yung mga pagkakamali niya, especially kung may ginawa siyang hindi maganda sa relationship nyo. And itong person na to, guys, parang inusig siya ng konsensya niya pero hindi niya alam yung gagawin niya kung paano siya mag-reach out sa'yo. Kasi nga, dahil dito sa sobrang ashamed na to, guys. For some of you, ginosted kayo nitong person na to. Yan, itong ashamed energy, guys, no? Hindi siya makapag-isip, hindi siya kumbaga, hindi siya, pwedeng nakapag-isip na siya, pero hindi siya gumagawa ng action. Alam nitong person mo na gusto niyang bumalik sa'yo, especially kung hiwalay na kayo, no contact, or ghosted, mga kapiksi, pero hindi siya gumagawa ng paraan
para mag-reach out sa'yo kasi nga dahil sobrang nahihiya siya, guys. Okay, dahil sa laki ng kasalanan na ginawa niya sa'yo, especially if nagbigay siya ng cold treatment, no? Kumbaga naging salbahe talaga siya sa'yo, naging cold siya, ginosted ka, ganyan. Pero ngayon na-realize niya na na-realize niya na ikaw yung gusto niya, na-realize niya yung true value and true worth mo sa kanya, mga kapiksi, and nasimulan niya ng makita yung value mo sa buhay niya. Pero hindi ito gumagawa ng paraan kasi nag-overthink ito. Parang iniisip niya kung mapapatawad mo ba siya, kung anong tingin mo sa kanya. After nung tsaka natatakot din siya na baka sumbatan mo siya kapag bumalik siya sa'yo or nag-reach out siya sa'yo. So may mga ganun siyang, kumbaga, takot siyang maparusahan dun sa mga bagay na ginawa niya against you. Okay? Dahil sa sobrang guilty niya, mga kapiksi. Pero siya ay nag-iisip ng action, no? Nag-iisip siya pero hindi siya kikilos. Hindi siya kumikilos at hindi siya kikilos. Not in the near future, mga kapiksi. Gusto kanyang i-win back. Gusto niya maging ma-okay. Ayan, no? Mahal kayo nitong person mo, mga kapiksi. Gusto kanyang i-win back. Gusto niya maging ma-okay yung relationship niyo. Pero hindi niya alam kung ano yung tamang kilos na gagawin niya para ma-prove sa'yo yung kanyang sincerity, yung kanyang honesty, okay, na hindi mo siya. Tsaka takot din siya sa sarili niyang multo, no? Kumbaga takot siya na ibalik mo sa kanya lahat ng panunumbat, etc., etc. Okay? So, meron siya mga ganong klaseng iniisip. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, right now, naninimbang pa itong person mo. Pero, nakikita natin dito na gusto nang magbago nitong person mo. And kung magbabago siya, guys, sincere yung kanyang pagbabago. Okay? Pero, nauunahan siya ng takot. Natatakot siya na kasi baka pag bumalik siya sa'yo, ikaw naman yung mag-reject sa kanya. And hindi niya yung kaya. Kumbaga parang para sa kanya, let's say for example, iniwan ka niya, ginusted ka niya, hindi ka niya kinausap, at least sa kanya nanggaling yung rejection. Hindi yung tipong bumalik siya sa'yo, magsasorry siya sa'yo, pero ikaw yung mag-reject sa kanya. Hindi niya yun matatanggap, okay? Hindi niya matatanggap na nireject mo siya dahil sa mga kasalanan niya, pero matatanggap niya na nireject ka niya dahil sa sarili niya. Nagets niyo ba? So medyo may pagka-egoistic pa itong person mo, may pagka-ma-pride pa sa sarili niya, okay? Na kahit na magdusa siya, na kasi itong person mo, nagdudusa ito na wala ka na sa piling niya kung kayo ay hiwalay na or ghosted, or kung kayo man ay in a relationship pa pero hindi na kayo masyado nag-uusap nitong person na to. Nagdudusa siya sa ganong klase ng sitwasyon, okay? Pero masyado siyang ma-pride na hindi niya kaya magpakumbaba. Sabi ko nga sa inyo, nag-iisip siya ng action na gagawin, pero hanggang doon lang, di siya gumagawa ng action dahil sa kanyang fear of rejection, mga kapiksi, okay? At saka dun sa sobrang nahihiya na rin at the same time, okay? So halo-halo, mixed emotion siya. Alright? So comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate siya sa inyo. Pwede nyo pakinggan, guys, yung mga relationship subliminals, yung mga pwede dito, guys, yung mga pampakonsensya, pampabalisa, kasi parang usigin talaga siya ng konsensya niya, no? Kung talaga meron siyang ginawang kasalanan sa inyo, pampabalisa, pampamis, para kahit na hindi kayo magkasama, hindi kayo nakikita, palagi kayong iisip-isipin at hahanap-hanapin itong person na to. Kasi pag hindi na nito nakayanan, guys, talagang bibigay ito. And bigla na lang siya susulpot kung gusto niyo talaga mag-workout yung relationship ng mga kapiksi and maging kayo ulit ng person mo. Alright? Okay. So comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dito, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan, guys, para makatulog sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.